Ito yung lesson na sobrang tagal kong matanggap. Ayaw na ayaw ko maglagay ng stop loss. At sa totoo lang, kung merong graph yung emotions ko noon, mas volatile pa yung emotions ko kaysa sa chart ng Bitcoin. Mas madalas akong mag-trade. Mas mabilis din akong yayaman. Minsan, ang pinaka-productive na pwede mong gawin sa trading mo ay maghintay. Being profitable is not about how much you make. It's about how much you keep. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Chill mode tayo ngayon dito sa isa sa pinakamagandang farmhouse dito sa Roma, Italia. Why? Because it's my birthday. Yes. And pinili ko na mag-stay kami sa farmhouse dahil tahimik, peaceful, relax lang, chill lang, malayo sa syudad, malayo sa ingay, malayo sa chaos. And true enough, napaka-relaxing, napakaganda ng place, tahimik. Walang tao kami lang, solong-solo namin yung place and yet napakalaki ng place. And sobrang enjoy yung mga bata, yung mga anak ko. Of course, si Mrs. Grabe, 35 na ako, 35. 35, 35. And honestly, hindi ko alam kung matatawa ba ako or may iyak. Kasi habang tumatanda ka, mapapansin mo, hindi pala pera or yung success ang pinaka nagbabago sa'yo, kundi yung perspective. Dati gusto ko yung as in super yaman dahil gusto ko ng maraming kotse, maraming properties, engranding celebrations, engranding parties, non-stop traveling, non-stop vacation. But don't get me wrong, gusto ko pa rin yung mga bagay na yun. Pero maraming nagbago. Dati, sobrang hustle mode ako. Hustle kong hustle. Kasi gusto kong i-prove sa lahat na kaya ko. Parang people pleaser ba? Pero ngayon, gusto ko yung tahimik lang. Parang ngayon, chill lang kami dito. Kami lang ang nag-celebrate ng birthday ko, yung mag-iina ko. Masaya na ako yung tahimik na umaga, gigising ka ng walang iniisip, pwede kang tumulala habang umiinom ng kape. Tapos sisilip ka lang sa portfolios mo na puro green. Tapos makikita mo yung mga trades mo na puro profit. Ay, sarap, di ba? That's life. Kasi sa totoo lang, peace of mind is better than profits. Alam mo yung feeling na akala mo noon, pag naging profitable trader ka, lahat ng problema mo, mareresolba na. Pero hindi pala ganon. Trading will humble you in ways na hindi mo inaakala. Parang love life din. Minsan, ikaw yung panalo. Pero minsan, ikaw rin yung parang tinuturuan ng universe ng patience. 5 years na ako sa trading. And 13 years na rin ako nagnenegosyo. And I realized, napaarami ko palang nagawang mali. Pero buti na lang, nagawa ko yung mga mali na yun. Dahil doon ako natuto. So in this video, actually, gusto ko sa yung i-share yung top 5 trading lessons na sana ay nalaman ko kaagad nung nagsisimula ako sa trading. And trust me, hindi ito based on textbook. Real talk, battle-tested, at may halong sakit at tawa. Kasi kung may isa akong bagay na natutunan, ito yun. Sa trading, hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Ang kailangan mo, tumagal. Kaya kung medyo lost ka ngayon sa trading mo, stay with me till the end. Dahil yung last lesson na mame-mention ko sa video na to, yun ang favorite ko. At baka kagaya ko, through this video, marirealize mo rin na minsan, yung pinaka-importanteng trades sa buhay, hindi sa market nangyayari. Okay, so ang unang gusto kong i-share sa'yo is that consistency is better than intensity. Alam mo yung kasabihan na slow is smooth and smooth is fast. Sa trading, totoo yun. Dati akala ko kailangan araw-araw may trades ako para masabi kong productive ako. Akala ko dati kapag wala akong trades, sayang yung araw. Yun pala, ang ending, sayang pala yung kapital. Nung nagsisimula ako sa trading, grabe ako mag-enter ng trades. Tad-tad talaga, napakabilis. Parang may caffeine na dumadaloy sa dugo ko. Every signal na makita ko, go agad. Uy, ni-reject. Click. Uy, nag-breakout. Click. Uy, nirespeto niya yung support resistance. Click. Kaya ang ending, parang hindi pala ako trader nun.
Parang trigger, happy, keyboard warrior lang pala ako nun. At sa totoo lang, kung merong graph yung emotions ko noon, mas volatile pa yung emotions ko kesa sa chart ng Bitcoin. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi mo naman kailangan maging intense na trader para maging consistent at profitable. Ang kailangan mo, maging consistent para maging intense. Isipin mo para ka nag-gym. Kung sa unang araw pa lang, 200 kilograms na ang binubuhat mo, tapos that's it, hindi ka na bumalik ulit sa gym, di parang wala nangyari, walang progress. Kasi isang beses ka lang naging intense and then wala nang follow-up. Pero kung araw-araw ka nag-gym, kahit na 20 kilos, 50 kilos lang yung binubuhat mo, pero araw-araw, steady lang, consistent ka, for sure, mas malayo ang mararating mo. Ganon din sa trading. Yung mga wins na maliliit lang pero consistent, kapag naipon yung mga maliliit na wins na yan sa loob ng 6 na buwan, mas stable pa yon kesa sa mga hype trades na nakikita mo sa social media. Minsan kasi gusto natin yung instant glow up, pero trading will always remind you, you don't grow by going viral. You grow by being consistent. At ito pa, consistency builds confidence. Kasi kapag consistent ka sa process mo, kahit anong mangyari sa market, hindi ka madaling matibag. Hindi ka nagpapanik kasi alam mong ginawa mo yung dapat mong gawin. Ito real talk walang magic indicator. Walang secret strategy. Ang pinaka-edge mo sa trading ay hindi nasa chart, nasa ugali mo. Yung kaya mong mag-stick sa trading plan mo kahit walang excitement. Kaya kung baguhan ka pa lang, ito tandaan mo. Huwag mong i-overestimate kung ano yung kaya mong gawin sa loob ng 1 linggo. At huwag mong i-underestimate kung anong kaya mong maabot sa loob ng 1 taon na mayroong consistency. Trading lesson number 2. Hindi mo kailangang mag-trade araw-araw. Ito yung lesson na sobrang tagal kong matanggap. Kasi nga, nung bago pa lang ako, feeling ko kapag wala akong trades, hindi ako productive. Parang may kulang sa araw ko. Yung tipong gigising ako sa umaga, pagkagising, kuha agad ng cellphone, at hindi na Facebook ang sinisilip ko Chart na mismo, MT4 agad, MT5 agad ang sinisilip ko. At ang malupit niyan, kahit na walang malinaw na setup, mag-e-enter pa rin ako ng trade. Based on guts, based on feeling. Feeling ko nga angat to ngayong araw. Feeling ko babagsak to ngayong araw. Ang kulit lang, di ba? Parang love life. Parang toxic relationship. Alam mong wala ng spark, pero ayaw mo pa rin bumitaw. Akala ko kasi dati, pag mas mabilis, mas madalas akong mag-trade, mas mabilis din akong yayaman. Pero ang ending, mas mabilis pala akong natalo. Kasi sa totoo lang, hindi naman araw-araw may opportunity sa market. Minsan, yung market lang yung maganda. Pero yung setup mo, hindi. At yan yung malaking difference ng mga professional traders sa mga impulsive traders. Yung mga pro, marunong maghintay. Yung impulsive, gusto laging may galaw. Gusto laging may high impact news. Ikaw ba yun? Ang problema sa trading, the more you move, the more you lose. Naalala ko dati, merong 1 linggo. Araw-araw ako nag-trade nung week na yon. Monday to Friday, walang pahinga. Parang championship series Pero ang malungkot, ako lang yung talo. Yung market laging panalo. Mas okay pa na natulog na lang ako maghapon sa loob ng 1 linggo. At least hindi ako negative. After nun, doon ko na-realize. Sometimes, the best trade is no trade. Hindi dahil takot ka, kundi dahil may disiplina ka. Kasi sa totoo lang, yung waiting, skill din yan sa pagtitrade Kaya ngayon, mas selective na ako sa trades ko. Kung walang makitang setup, hindi ako magta-trade. And you know what? Mas gumaan yung trading ko. Mas konti ang stress at mas konti yung emotional roller coaster. So if you're watching this and feeling mo nape-pressure ka na dapat araw-araw may trades ka, relax ka lang. Hindi mo kailangan maging busy sa pagta-trade para maging profitable. Minsan, ang pinaka-productive na pwede mong gawin sa trading mo ay maghintay. Hintayin mo yung pinakamagandang setup based on your trading plan. Remember this, the market will always open tomorrow. Pero pag naubos ang kapital mo, hindi mo na aabutan yung pag-open ng market bukas. Lesson number 3. Risk management is sexy. Kung may isang trading lesson na lahat ng trader ay nadadaanan talaga, eto yun. Yung tinatawag na ego versus stop loss. And usually, ang nananalo
yung ego. Nung mga early trading days ko, ayaw na ayaw ko maglagay ng stop loss. Kasi feeling ko, insulto yon sa analysis ko. Ang yabang no? Feeling ko, pag naglagay ka ng stop loss, hindi mo alam yung ginagawa mo. Syempre, mayabang ako, ayaw ko magmukhang mali. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako naglalagay ng stop loss. And guess what? Ilang trading accounts ko din ang napunta sa langit. That's when I realized, risk management is not being scared. It is being smart. Kasi kahit gaano pa kagaling yung strategy na ginagamit mo, kung wala kang risk plan, one bad day can erase a year of progress. Pag wala kang risk management, para ka nagdadrive ng walang seatbelt tapos ang speed mo 200 km per hour. Yes, mabilis ang takbo mo. Pero isang pagkakamali mo lang sa pagliko, tapos ang biyahe mo. And you know what's funny? Dati, ang tingin ko sa mga conservative na traders, boring. Akala ko sila yung mga takot matalo, kaya napakaingat. Pero ngayon, I realized, sila pala yung matagal nang kumikita sa market. Habang ako, busy mag-recover sa mga naipatalo ko dahil wala akong risk management. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng trades mo. Ang importante, pag natatalo ka, maliit lang. Kasi kung marunong kang matalo ng maliit, eventually, mananalo ka ng malaki. Ito yung sexy part ng risk management. Hindi siya flashy, pero siya yung nagbibigay sa'yo ng peace of mind. Kahit maganda yung trading plan mo, kahit anong market mood, chill ka lang. Hindi ka nagpapanik, hindi ka na-FOMO, hindi ka nagre-revenge trade, kasi alam mong nasa control ka. At sa trading, control is everything. Hindi mo kontrolado ang market, pero kontrolado mo ang risk mo. At kung di mo makokontrol ang sarili mo, kahit gaano pa kaganda ang chart mo, mauubos ka rin. Kaya kung gusto mong tumagal sa trading, tandaan mo to. Being profitable is not about how much you make. It's about how much you keep. Lesson number 4. Okay, ito na yung part na medyo masakit pakinggan, pero kailangan mo tong marinig. The market doesn't care about you. Walang pake yung market kahit na birthday ko ngayon. Walang pake yung market kahit na nagdasal ka bago ka mag-enter ng trade. Walang pake ang market kahit na sabihin mong deserve ko to. And that's the harsh reality that separates amateurs from the pros. Kasi maraming trader, they take their losses personally. Pag natalo sila, feeling nila sinadya ng market. Feeling nila manipulated yung market. Sinisisi yung broker. Sinisisi yung spread. Sinisisi yung pusa sa kapitbahay nila. Noong una, ganoon din ako Pero hindi naman yung sinisi ko yung pusa ng kapitbahay. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi naman talaga ako victim ng market Victim lang ako ng sarili kong ego. Kasi ang market, neutral lang naman yan Hindi siya mabait, hindi rin siya masama. Wala siyang emosyon. Ikaw lang ang may emosyon. At yun ang kalaban mo. One time, meron akong trade na super confident ako. Sabi ko, eto na yun. Lahat ng hinahanap kong confluence, nandun present, kumpleto talaga. Tapos biglang, alam mo na nangyari, kabaliktaran. Ang masakit doon, hindi doon sa loss Ang masakit ay hindi ko matanggap na natalo yung setup na confident ako. At doon ko naalala, the market doesn't reward confidence. It rewards discipline. Hindi mo pwedeng puwersahin yung market na ibigay sa'yo yung gusto mo. Ang pwede mo lang magawa is mag-react sa ginagawa ng market. Kaya nga ang ganda ng quote na trade what you see, not what you feel. So if ever na may mga times na sinasabi mo sa sarili mo na kailangan kong manalo today, take a step back. The market doesn't owe you a profit. Walang utang sa'yo yung chart. The moment you stop trying to control the market is the moment you start controlling yourself. Number 5. Ito na yung panghuli. Master yourself before mastering the chart. Ito na siguro yung pinaka-importanteng trading lesson na natutunan ko. Ang tunay na laban sa trading ay hindi sa chart, kundi sa loob ng ulo mo. Kasi to be honest, lahat naman ng traders may access sa lahat ng indicators. May access sa tools and information. Pero bakit may mga kumikita at mayroon ding mga nalulugi? Simple lang. Magkakaiba tayo ng level of self-control. Nung nagsisimula ako, palagi ko sinasabi, kasalanan palagi ng market. Fake breakout daw, nag-stop hunt daw. Pero kung sa totoo lang, hindi naman yung market ang may problema Ako.
Ako yung hindi marunong maghintay. Ako yung nagre-revenge trade. Ako yung nag-a-analyze ng chart habang mainit pa yung ulo ko. May mga oras pa nga, di ba, na kakatalo pa lang natin sa trade. Gusto natin agad mabawi yung natalo. Kaya ang resulta, nadoble lang yung talo. The truth is, hindi naman numbers game ang trading. It's an emotional game. Kasi kahit perfect yung setup mo, pag hindi ka emotionally stable, wala rin. You'll just find yourself breaking your own rules. Yung rules na ikaw din yung gumawa. Ang tunay na pro trader, hindi yung laging panalo, kundi yung marunong umiwas sa sarili niyang impulsive side. And that is mastery. When you can sit in front of your chart and do nothing. Because doing nothing is the right move. Sabi nga nila, the market is a mirror. It reflects your personality back to you. Kung may kliyang pasensya mo, ipapakita sa'yo ng market yan. Kung greedy ka, ilalabas yan ng chart sa'yo. Kung marupok ka, good luck. Pero once you start mastering your reactions, yung tipong kalmado ka kahit na nagwa-wild yung market, doon mo masasabi na hindi na ako trader lang. I am a disciplined operator. At doon magsisimula yung totoong success. Hindi sa indicator, hindi sa mentor, hindi sa hype, kundi sa'yo mismo. So, ayun. That wraps up my top 5 trading lessons I wish I knew when I started. Kung trader ka rin na minsan pagod na or parang stuck ka sa cycle ng wins and losses, relax ka lang. Normal yan. Lahat tayo dumaan dyan. At sa bawat talo, may wisdom na kapalit yan. Ang importante, huwag mong madaliin. Hindi mo kailangang talunin ang market. Kailangan mo lang siyang maintindihan. At minsan, kailangan mo lang ding matutong huminga, umatras, magpahinga. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-trade, kung ubos ka mentally, matatalo ka rin emotionally. So, protect your energy, protect your capital, and most importantly, protect your mindset. Kasi trading is not a sprint. It's a marathon of discipline. And if you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe. Kasi sa next vlog ko, pag-uusapan naman natin ang 3 biggest life lessons na natutunan ko sa 13 years kong pagninegosyo. Mas real talk yun. Promise. Again, maraming salamat sa panonood. And with that, this is Nico Mendoza saying, sa buhay at sa trading, hindi pabilisan, patagalan. Because in the end, consistency beats intensity.